Nelly, kasi sinabi nyo kanina, nasa sinapupunan ng Diyos. Ayun. Sa una 18 yun, di ba? Pakiulit nga po yung 1:18 ng 1. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Yan po ang talatang binasa. Ngayon po, sinundan nyo, Brother Eli, na siya ay pinanganak ng Diyos at sinasabi nyo, siya ay nasa sinapupunan ng Diyos. Nangangahulugan po may matres ang Diyos. Pinanganak po na dyan, nasa sinapupunan eh. Yun ang pagkakaintindi. Ang nakalagay po sa Griego na Biblia, yung sinapupunan hindi po matris. Kasi hindi na, kapag ka siguro babae, pwede natin sabihin ang sinapupunan ng babae matris. Ano po? Pero ang nakalagay po sa Griego, yung bosom. Bosom. Eh alam nyo, si Abraham may bosom po eh. May kolpos. Basahin natin ang 7:5 ng Hebreo. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan, sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Dito po ginagamit yung salitang balakang ni Abraham. Yung palang mga anak ni Levi, nanggaling pala yun sa balakang ni Abraham. The loin of Abraham, ang sabi doon. Eh, alam niyo po kapatid, ang babae po may matris. May matris. Tama po yung sabi niyo, may matris ang babae. Pero pag lalaki po, ang pinanggagalingan ng material na chromosomes para makabuo ng isang tao, eh yung nanggagaling sa lalaki, nanggagaling yun from the loins. Yung internal part ng lalaki kung saan nanggagaling yung kanyang procreative power. Doon nagpo-produce ng sperm cells eh. As early as 400 years before, yung lahi ni Levi nasa balakang na ni Abraham. Ngayon, yung ama naman, nung ipanganak niya yung anak, ang sabi sa Biblia, galing naman yung anak sa sinapupunan ng ama. Hindi po sa matris, sa bosom of the father. Sa bosom po nakalagay. Kasi ang banggit nyo, sinapupunan. Hindi ko sinabi niya, nasa sinapupunan. Kapatid, hindi ko po banggit yun. Sa Biblia po yun eh. Yung salitang sinapupunan, banggit po ni Juan yun. Huwag niyo po iparatang sa akin na banggit ko yun. Ngayon, nililiwanag ko lang sa inyo, yung itinranslate sa Tagalog na sinapupunan, hindi po matris yun. Yun po sa Greek ay yung kolpos. Tawag po doon ay sinapupunan sa Tagalog. Hindi po ako may sabi nun, kapatid. Kayo naman ang may sabi ng matris. Yung salitang sinapupunan ay banggit po sa Bibliang Tagalog. At ang sabi po sa English, bosom of the father. Ayun, yung bosom pala, yun pala sa Tagalog na sinapupunan. Ngayon, sabi nyo, matris. Ano po may sabi ng matris? Ang may sabi ng sinapupunan, ang Bibliang Tagalog. Ang sabi naman ng English, bosom. Ang sabi naman po sa Griego na original na wikang ginamit ay kolpos. Wala po kayong dapat na ibalik sa aking anumang kahit anumang sisig. Sinasabi ko lang po yung nasa Biblia. Tama po. Salamat ka, brother. Kasi ang banggit nyo, pinanganak kita ngayon, sabi ng Diyos. At si Panginoon si Seto Cristo galing sa sinapupunan ng Diyos. Paano kung kasi ang sinapupunan, hindi ho talaga sa loob ng katawan ng Diyos ang ibig sabihin, kundi nasa gitnang parte ng katawan po ang sinapupunan. Tama ba yun? Yung nasa parting gitna, yun po ang bosom o sinapupunan. Yung pong pagkakabanggit ng bosom sa Biblia kasi kapatid, kung atin pong titignan sa wikang English yung bosom, sa kahulugan po niyan sa pinakamahuhusay na diksyonaryo. Pagka po lalaki, yan po'y dibdib eh. Yan ay dibdib eh, the chest of a man. Yun po ang prepared meaning ng salitang bosom. The chest of a man or a woman. Pati nga yung babae, hindi rin matris yung bosom eh. Ang nakalagay sa woman's breast, yung bosom is a woman's breast, the breast of a woman. Ayun.
Kaya yung bosom po, miski pala sa babae, sa diksionaryong Ingles, hindi rin matris yun. Yung bosom sinapupunan, yung breast, yung dibdib. Yun po ang sabi sa diksyonaryo ng mga tao. Pero kung sa English po natin kukunin yung salitang bosom, kung sa Biblia natin kukunin, ang sabi dun sa 13:3 ng Juan, si Kristo ay nang galing sa Diyos at sa Diyos din siya paroroon. So yung salitang nang galing sa Diyos, ang original essence ng kalagayan ni Kristo galing po sa Ama. Hindi po natin siguro kayang ipaliwanag yung kung ano ba sa party ng Ama, kung ano yun eh. Wala tayong definite na kagaya kasi halimbawa kapatid, sa Biblia kasi wala akong nababasang ang Diyos may tuhod. Wala pa akong nabasa nun. Ewan ko kung binabasa na kayo. Pero ako nabasa ko, ang Diyos may puso, may ilong, may mata, may tenga, may kamay, may daliri. Kaya nga yung 10 utos sinulatan ng bato ng daliri ng Diyos. Yun ang mga given parts of God sa Biblia. Ngayon, yung bosom, isa po yun sa sinasabing parte ng kalagayan ng Diyos. Pero wala po tayong ideya kung in which part, saan ba yun? Kung ilalagay natin ang ating thinking sa isip ng isang tao, ang dibdib natin eto eh. Hindi naman dito nang gagaling ang bata eh. Yung dibdib eh. Siyempre galing nga, tabi nyo nga, galing sa matris eh. Pero ayoko naman po lagyan ng Diyos ng matris kasi ang nakalagay sa Biblia, galing sa bosom. Maglalabag naman po tayo sa Biblia noon. Yun kaya po ganun ang sagot ko sa inyo. Kaya ayoko po nung lalagyan ko ang Diyos ng matris, kapatid. Pasensya na kayo.